Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Barberlin Galvez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sabihin mo na, ngumiti si Luroxan, nagsasanay pa rin ang Aaron. Sabi ni Chimeng, si Luroxan ay nasiyahan at bahagyang tumango, hindi ito tanga. Medyo transparent, 7 araw na pagsasanay, ngunit makabuluhan ito. Hindi masyadong naniniwala si Chimeng. Kung siya ay pinalitan ng iba, hahamakin niya ito. Karamihan sa mga taong natatanggap ng Aaron ay mga kalat-kalat na Rangers, hindi pa banggitin ang kanilang mga kwalifikasyon. Kahit na lahat sila ay mga bayani sa mga tao, talagang imposibleng magkaroon ng anumang paglago sa 7 araw. Ano ang ginawa niya sa Diyos na ito? Naguguluhan si Chimeng, hindi ko maisip iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Luroxan, na parang may iniisip. Hindi na siya bamulong, ngunit nahulog sa pagmumuni-muni. Miss, sa tingin ko hindi mo na kailangang hulaan. Sa loob lamang ng 7 araw, Aaron, kahit na siya ay isang Diyos muli, ito ay sa kanya. Hindi ba pangarap ng Hangul na bumuo ng isang grupo ng mga mandurumog upang maging guro ng mga hari? Huwag kalimutan na ang lugar kung saan matatagpuan ang Aaron ay Xianling Island, na maaaring may pinakamaraming natural na materyales at yaman sa lupa sa mundo. Sa pagsasalita tungkol dito, malumanay na ngumiti si Luroxan, gayunpaman, hindi ako masama. Miss, ang mga tanikala ng Diyos ay pino. Nagulat si Chimeng. Malumanay na ngumiti si Luroxan, bagaman hindi ito puno, maaari din itong gamitin. Ang pinakamahalagang bagay ay ang unang 13 kabanata ng Z. Ang unang 13 kabanata ng Z ay napanalunan ni Luroxan sa isang tunggalian kay Aaron. Kahit na ang tagumpay na iyon ay isang misteryo pa rin sa mga mata ni Luroxan, hindi bababa sa nakuha niya ito. Sa katunayan, ayon sa sitwasyon sa oras na iyon, alam ni Luroxan na siya ay natalo, ngunit binaligtad niya ang mundo sa kritikal na sandali. Una, alam ni Luroxan na may lihim na tao tinutulungan siya, at ang taong ito ay ang matandang sweeper lang sa eksena. Ang sahig ay hindi niya sariling tao, ngunit tao ni Aaron, ngunit ang matandang lalaki ay nakatalikod, na kailangang iparamdam kay Luroxan na maaaring ito ay isang kongkayat. Maagang nakuha ni Luroxan ang 13 kabanata ng Aklat ng Gucci, ngunit iningatan niya ito at hindi niya ito ginamit kamakailan lamang na natapos ang mga tanikala ng Diyos at ang mga nagawa ni Luroxan ay mabilis na naglaan ng oras, upang ilabas ang unang 13 kabanata ng anak at tingnan ang mga ito. Ngunit ang ilang mga bagay, hindi nakikita ay hindi alam, isang hitsura na gulat. Ang unang 13 kabanata ng aklat na ito ay hindi lamang walang anumang pagsasabuatan sa kanilang sariling imahinasyon, ngunit sila ay puno ng mga natatanging misteryo sa pag-aaral. Gaya ng sinabi ng floor sweeper, naglalaman ang mga ito ng 2 sinaunang kakaibang pag-aaral, 3 gawang pagpatay sa sarili at 8 maalamat na kasanayan sa matinding silangan. Si Luroxan ay parang pagbubukas ng Pandora, mula sa pagdududa hanggang sa kasabikan, mula sa pananabik hanggang sa tensyon, at saka parang baliw na sumipsap ng nutrisyon sa libro. Ngayon, bagamat mayroon lamang isang kabanata sa kabanata 13, si Luroxan ay nakinabang ng malaki mula sa isang magandang simula. Naniniwala rin siya na kung mananalo siya sa lahat ng mga kabanata sa paglipas ng panahon, hindi maiiwasang magsisimula siya ng mga hindi kapani-paniwalang pagbabago. Congratulations, Miss. Nagmamadaling bati ni Chimeng. Bahagyang ngumiti si Luroxan, hindi na kailangang batiin ngayon. Hindi pa huli ang lahat para bumati kapag natapos na ang kinabukasan. Naantala ito ng 7 araw. Natatakot akong hindi makapaghintay si Fangkun.
Ilang beses kong hinihimok ang aking mga katulong at katulong. Gusto kong kasuklaman ng husto ang Aaron. Gusto kong pakasalan si Ivory ng mabilis. Para maibsan ang galit ko, bulong ni Chimeng, talaga, malumanay na ngumiti si Lura Oxen at nag-isip ng malalim, Miss, ayaw mo bang ikasal sina Fangkon at Ivory, pero hindi ba ikaw mismo ang nagayos? Hindi naiintindihan ni Chimeng. Ayon sa katotohanan, dapat na maging masaya si Lura Oxen sa kasal ni Fangkon kay Ivory. Paanong hindi lamang siya magkakaroon ng kaligayahan, ngunit mayroon ding bahagyang ulap ng pagdududa sa kanyang mukha. Ito talaga kakaiba. Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbubuhat ng bato at pagtama sa iyong sarili sa paa? Matagal siyang hindi nagsalita, Miss, bulong ni Chimeng, let's go. Nag-isip sandali si Lura Oxen, ibinalik ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bahagyang ibinaba ang sedan curtain, at ang sedan bearer ay nagmamadaling tumayo at lumayo sa malayo. Sa oras na ito, ang Aaron sa kabilang dulo ay dumating din sa pampang mula sa dagat at tumungo sa malayo. Aaron, halos isang araw na ang nakakalipas. Gabi na. Bakit hindi tayo maghanap ng mapagpahingahan? Ito ay isang buong araw. Mula sa tabing dagat, dumadaan ito sa 12-12 ng mga bundok at hindi mabilang na mga latian at kagubatan. Sa oras na ito, malapit na ang paglubog ng araw, at isang grupo ng mga tao ang pagod na pagod. Napatingin si Aaron sa mga tao sa likod niya. Bagamat nandoon pa rin ang moral, halata rin ang kanyang pagod. Bagamat ang bawat isa ay may espiritong hayop, walang sino man ang handang sayangin ang lakas ng pakikipaglaban nito sa paa. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi na lamang sa daan pabalik sa Sianling Island, ngunit kung saan magpahinga ay isang problema. Bulong ng nagyayelong buwan. Lahat ay nakasuot ng magaan na damit, nadumihan na ito ng putik at tubig ng kagubatan at latian. Pagpunta namin sa bone-burning city, lilipat kami sa north border. Okay lang sa umaga, may mga syudad paminsan-minsan, ngunit sa hapon ay dumarami na ang mga nasa labas at may mga kabundukan sa paligid, kahit isang pamilya ay hindi pa nakikita. Tumingin si Jiang Hobek Xiaosheng sa mapa, ang lungsod sa umaga ay ang huling lungsod. May mga baog na bundok at gubat hanggang sa unahan, at walang usok. Ngunit ang tanong, paano ka magpapahinga sa ganoong lugar? Ang mga paa ni daw 12 ay nakasabit pa rin sa putikan. Siya ay labis na nanlulumo. Aaron ay tumingin sa paligid. Siya ay talagang walang magawa. Ang lugar na ito ay ganap na isang rainforest. Hindi banggitin ang mga puno, ang hangin ay labis na mahalumigmig, at ang lupa ay palaging kung wala kang matutuluyan. Natural na hindi ka makakapag-usap tungkol sa pahinga. 4 na dragon, marahan na uminom si Lin at natahimik sa paligid siya. Pero sa sumunod na segundo, tanging hangin na lang ang naririnig ko sa paligid, andito na ang 4 na dragon. Sa sabay-sabay na pag-inom ng 4 na boses, ang malawak na tuktok ng kagubatan, sa oras na ito, ang 4 na anino ng dragon ay biglang lumitaw, kayong 4 ay sumusunod sa akin mula nang lumabas ka sa Nile Ismo. Ngunit wala kang silbi. Talagang kahihiyan mo ang aking sarili, pamilya ng dragon, malamig na sabi ni Lin. Ang 4 na dragon ay nagpusada sa hangin, nakayuko ang kanilang mga ulo. Sianling Island laban sa Daishanlo ang kanilang huling laban. Ang 4 na dragon ay malubhang nasugatan at naglilinang sa malapit. Bagamat ilang beses na niyang hinabol ang Aaron, gayunpaman, masyadong makapangyarihan ang mga kalaban na nakilala niya. Hindi man nasaktan ang 4 na dragon, lubos silang nasaktan, not to mention nasaktan, hindi ko sila sinisisi. Si Aaron ay nagwagayway ng kanyang kamay. Ang kayamanan ng 4 na dragon ay gumawa ng isang walang katulad na kontribusyon. Sa mga tuntunin ng kanilang paglilinang, wala na talaga silang magagawa pa, may mas magandang lugar ba dito? Hindi nag-imbestiga si Linlong, at mahinahong tanong, may mga latian pa at maulang kagubatan sa loob ng 3 milya, ngunit. Sa pagsasalita nito, nagkatinginan silang 4, at walang nang ahas na maghukay muli, ngunit ano? Nakasimangot na sabi ni Aaron. Mula sa mga mata ni Silong, halatang naramdaman ni Aaron na tila masama ang sitwasyon, 70 milya sa unahan, mayroong isang nayon kung saan maaari kang magpahinga, ngunit may tagtuyot sa hinaharap. Dapat kang maging handa. Higit sa lahat, ang nayon. Sa pagsasalita tungkol dito, ang 4 na dragon ay tumigil sa pag-uusap, medyo kakaiba. Sa galit na mga mata ni Linlong, nagsalita si Silong sa wakas, may kakaiba.
Si Aaron ay nagdududang tumingin sa 4 na dragon at tumingin sa lahat, well. Hindi namin alam, tingnan mo na lang ang hitsura. 4 Dragon Road. Matagal na tumango si Lin, bumaba ka muna. Dahil doon, matagal na tumingin si Lin kay Aaron, haharin dyan ng mga sundalo ang tubig at tatakpan ang lupa, hindi ka pwedeng magpalipas ng gabi sa latian, at saka, kailangan pa nating sumulong, Aaron Jengze Road, oo, magpalipas ng gabi sa latian, natatakot akong mabulaklak tayong lahat bukas, tumango si Moyang, anyway, may ilang oras pa para lubusang lumubog ang araw, hindi madilim, dapat walang problema sa isang nayon sa napakarami natin, tumango si Aaron, iwinagayway ang kanyang malaking kamay at nagpatuloy sa pagsulong, makalipas ang kalahating oras, nawala ang maulang kagubatan at latian, at ang tuyong lupa ay tila pinagdugtong doon, biglang lumitaw sa harap ng lahat, halos kasabay nito ay malabo ding narinig ng lahat ang malakas at matutulis na musika ni Suona sa kanilang harapan, pero sabi nga ng 4 na dragon, kakaiba ito. Ang tunog ng Suona ay tuloy-tuloy, interlaced at sinasabayan ng bawat isa. Gayunpaman, hindi maisip na sa Suona na ito, hindi lahat ng harmony, ngunit may iba pang mga kanta sa loob nito, 3,000, ano ba itong Suona na ito? Nakakatuwang pakinggan, ngunit paano nito matatakot ang mga tao? Sumimangot ang Dao 12. Hindi lang ganito ang nararamdaman ng Dao 12, kundi lahat talaga ng tao ay ganito ang nararamdaman sa oras na ito. Bagamat ito ay saya, ito ay nakakatakot at ang bulugad ay malamig, dahil kahit na ang kanta ay isang awit ng kagalakan, ito ay may halong kalungkutan at kagalakan, sumimangot si Ningyu at sumagot ng, hindi ito kanta mula sa aming Central Plains. Sabi din ni Qin Shuang. Nang marinig ang dialogo, tahimik na itinaas ni Zhong Beihai at ng iba pa ang kanilang mga espada, na armado at handang harapin ang lahat ng uri ng panganib anumang oras, mananatili tayo. Maging magalang at ibaba ang ating mga espada, sumimangot si Han Sanning. Kasabay nito, ang kaalaman ng Diyos ay kumalat sa paligid. Kakaiba na walang malakas na panloob na paghinga sa paligid. Nang makitang ibinaba ng lahat ang kanyang espada, binawi ni Aaron ang kanyang banal na kaalaman. Kasabay nito, bahagyang nag-isip, may mga pagkakataon pa, pumunta ka at tingnan mo. 3,000, tuyo pa rin dito. Kung hindi, para sa kaligtasan, mas mabuting huwag na tayong pumunta. Sinabi ni Wang Siman, walang anuman dito maliban sa kaparangan, at ito ay hindi kalayuan sa nayon na iyon. Kung may panganib, ano ang pagkakaiba ng naruroon at narito? Sabi ni Aaron, Tara, tayo. Oo, Miss Wang, kaya marami sa atin ang natatakot sa kanya. Sabi ng isang tao, sa oras na ito, si Chen Shiman ay nagtipon sa tuktok ng kanyang umot-o at ngumiti, kung natatakot si Miss, kaya kitang protektahan. Sino ka ba? Pinandilatan ni Wang Siman si Chen Shiman at naabutan, kasama ang malaking hukbo na sumusulong. Si Chen Shiman lang ang magulo sa hangin. This girl is so hot. Si Chen Shiman ay tanga. Mukha lang mahinang batang babae si Mingmang sa harap ng Aaron. Paano niya? Sa isang kisap mata. Ito ay fucking outrageous. Pagkalipas ng ilang minuto, pagdaraan sa isang mababang bundok, ang linya ng paningin ay naging hindi pangkaraniwang malawak. Kung titingnan mula sa itaas hanggang sa ibaba, ito ay isang berdeng estado na may kaugnayan sa tuyong lupa. Sa berdeng estado, isang maliit na nayon ang matatagpuan dito. Bagamat walang pader sa paligid, gumagamit pa rin ito ng maraming bakod at patpat sa paggawa ng mga simpleng bakod. Shit, ano ba yan? Bumukas ng husto ang mga mag-aaral ng Dao 12 at tumingin sa nayon sa di kalayuan. Sa tarangkahan ng nayon, isang grupo ng mga tao at mga kabayo ang naglalakad sa paligid ng pasukan ng nayon sa pwesto. Bawat isa sa kanila ay nakadamit ng pula at sumasayaw ng masaya, humakbang sa ilalim ng chorus ni Suona. Ang buong sedan na upuan ay itinaas baba kasama ang ibang ngunit ito ay hindi maisip at kahit na nakakamanhid. Ang tunog ng Suona ay isang awit ng kalungkutan at musika lubhang malungkot at malupit. 3,000, tingnan mo iyan. Habang sumisigaw si Moyang, itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin. Sa likuran ng nayon, mayroon ding pangkat ng mga taong naglalakad na nakayuko. Tanging ang mga taong ito, na nakasuot ng mga simpleng damit, na may mahabang itim na sombrero sa kanilang mga ulo at mga lubod ng abaka sa kanilang baywang, ang lumipad kasama ang Suona.
Sa gitna ng karamihan, isang kabaong ang sama-samang binuhat ng mga tao. Madilim ang kabaong at may malaking salita sa kabaong. Gayunpaman, hindi rin maisip na ang tunog ng souna sa harap na hanay ay hindi ang kalungkutan at musika bilang tugon sa sitwasyon, ngunit ang pinakamalakas na joy song ng dalawang kanta ng souna na narinig ni Han Sanchen at ng iba pa noon, ito, nang makita ito, lahat, kabilang ang Aaron, ay hindi napigilan ang pagsipsip ng malamig na hangin at pagpapalamig sa likod na Tagaytay, tila ordinaryong libing at kasal, ngunit dahil sa kakaibang halo ng saya, hindi na ito karaniwan, at nakakatakot pa, kahit na sa malawak na araw na ito, ang mga tao ay hindi maiwasang makaramdam ng hangin. 3,000. Hindi ba masama? Oo. Paano magiging ganito? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Han Sanchen, at sa sumunod na sandali. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!